Hindi bababa sa 800 kaso ang naitala sa loob ng 3 buwan sa bayan ng Quezon. At isa rin sa mga barangay kung saan naitala ang mataas na kaso ng diarrhea ay ang barangay Tabon. Nagkaroon po ng outbreak ng diarrhea. Pangatlo po yung Tabon sa marami pong nagkasakit po ng diarrhea. Almost nasa 100 plus po sila. Nakakaawa po talaga yung sitwasyon po nila kasi syempre lalo na po yung mga baby, mga bata na dapat hindi na po nagkakaroon ng diarrhea, di ba? So nakakaawa po sila kasi sa ganun pong edad nila nagkakaroon na sila ng sukatay. Bata, matanda po, lahat po. Sila na nga po isa sa mga mahihirap din tapos nagkakasakit pa sila ng ganyan. Talaga pong nakakaawa dahil sasabihin nila wala silang perang pa-hospital, wala kaming tamang pinagkukunan na tubig inumin. Marumi po, kumukuha lang sa mga, hindi po bukal ang kinukunan nila sa mga running water, sapa. Bukod sa mga barangay health center, napuno ang Quezon Medicare Hospital na mga panahong yun, kaya't kinailangan magdagdag ng medical personnel. Nagpaabot naman ng ayuda ang pamalang panlalawigan ng Palawan sa lokal na pamahalaan. Gayunpaman, aminado ang Municipal Health Office na hindi nila naitala lahat ng kaso, lalo na ang mga mula sa barangay sa mga kabundukan. Sa layo kasi ng ospital, hindi na umaabot ang ilang mga biktima. Kaya naman naglibot na ang sanitary inspector ng lokal na pamahalaan para suriin ang mga water source ng mga residente. Bukas na water source, kawalan ng maayos at malinis na palikuran, paglibing ng bangkay sa kung saan-saan. Ito ang ilan sa mga rasong nakita nila kung bakit naging kontaminado ang tubig ng mga residente. Matapos suriin ang mga tubig, naglagay sila ng treatment sa mga water source sa pamamagitan ng paglalagay ng chlorine. Tinuruan din sila ng health at sanitation officers ng tamang paglinis ng tubig kung wala talagang source ng potable water. Actually, ngayon talagang puspusan yung aming IEC about sa mga tao na kahit wala pang source of potable drinking water, magpakulo ng tubig inumin. And then, yun nga, pag gumamit yun, lagyan yung kanilang balon, malagyan po ng chlorine. And then natitreat. And then yung ating mga water system, monthly na po yan siya, chine-check ng ating environmental sanitation. Malaking kalbaryo sa bayan ng Quezon ang kawalan ng malinis at maiinom na tubig. Karaniwang sa balon o poso kumukuha ng tubig ang mga residente. Mayroon namang ilang water service provider sa lugar, ngunit limitado lamang ang serbisyo. Kabilang dito ang Alfonso Tresa Water Users Association o AUA. Yung deep well po namin, hindi naman siya natutuyuan, pero humihina naman talaga. Alam naman natin kahit saan naman talaga parte ng humihina siya. Pero kami naman, nakakapag-supply kami ng 24 hours naman yung supply namin. Hindi naman talaga pressurized talaga. Pero meron kaming area na yung mga matataas talaga, hindi namin, binibigyan namin sila ng oras. Nang pumutok ang diarrhea outbreak noong 2017, isa ang Barangay Alfonso 13 sa nakapagtala ng maraming mga kaso. Almost 50% dito galing sa Alfonso 13. Kasi ang source, although may source ng water system dito ang provincial government, that was the time of Governor Reyes. Ang problema kasi deep well. Kumbaga hindi proper na dadaan sa malinis ang labas ng tubig. Basta importante that time, basta may tubig, bahala ng mamamayan. Bukod sa AUA, ang isa pang pribadong water service provider sa Quezon ay ang Mactan Rock. Dagdag naman ng alkalde, may ilan ding mga maliliit pang proyektong patubig ang national government. Meron, pero proyekto na hindi pangkalahatan. Binibigay sa isang barangay, para lang sa barangay na yan. We are 14 barangays, may BUB project under DILG sa Sugod, pero hanggang doon lang sa kanila. Meron po tayong BUB project sa Barangay Sugod na nagkikater sa the whole barangay po. It's a big project po. About 11 million pa yun. Dahil sa kakulangan sa tubig, ang ilang mga residente nakikiigib na lamang sa mga kapitbahay na mayroong linya ng tubig. May mga nagpatayo naman ng sariling deep well. Meron kaming pinagawang deep well dyan. Diyan kami kumukuha ng tubig. Sa loob ng mahabang panahon, pikit matang tinitiis ng mga residente ng bayan ng Quezon
sa Palawan ang pagkonsumo ng hindi tiyak na malinis na tubig. So natakot talaga kami, sir, kasi yan, wala kaming kalaban-laban dyan eh. Kasi mabuti pa kung tao na galit sa'yo, pwede mong iwasan. Ayan, hindi mo maiwasan pag pumasok na sa iyong katawan. Ngunit isang makasaysayang proyekto ang babago sa takbo ng buhay ng mga taga rito. Isang proyektong maghahatid ng pamatinuhaw sa mga residenteng sabik sa pagbabago. Magandang gabi, Pilipinas!